Samantala, idinepensa ng palasyo ang naging aksyon ng Philippine Coast Guard laban sa isang Taiwanese vessel na pumasok sa teritoryo ng bansa. Gid pa ng palasyo, hihintayin muna nito ang resulta ng investigasyon bago magdesisyon sa kaso ng pamamaril ng naturang dayuhang barko sa isla ng Batanes, kung saan isang Taiwanese fisherman ang namatay. Si Elena Luna ang ating tagapagbalita. Ipinagtanggol ng palasyo ang naging pagkilos ng Philippine Coast Guard laban sa Taiwanese fishing vessel na natagpo ang nasa teritoryo ng Pilipinas. It was an aggressive act. The ramming of the boat into our vessel was certainly an aggressive act. So the PCG responded accordingly. Nag-warning shot po sila, hindi po tumigil. They took the other necessary action, and I understand eventually disengaged after that. So let's see kung ano pa ho yung mailalabas ng investigation ng PCG. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, nagbigay ng sapat na Coast Guard sa dayuhang barko. Ito po yung initial report din sa amin ng PCG at ng BIFAR. Nung sinusubukan pong to board one of the fishing boats, one of the vessels, niram po nung isa yung ating the BIFAR vessel that was being manned by the Coast Guard. So nag-fire po ng warning shot. Hindi pa din daw po tumigil yung mga vessels in the attempt to continuously ram the BIFAR vessel, at nag-fire daw po sila ng isa pang shot doon sa machinery portion noong ship. Ayon sa palasyo, ipapadaan nila sa Department of Foreign Affairs ang pagbibigay ng formal na komunikasyon sa China na siyang nakakasakop sa Taiwan. Dahil namatay ang isa sa kanilang crew, hiniling ng Taiwan na magsorry ang Pilipinas sa insidente. Itinugon ng palasyo na hihintayin muna ang resulta ng investigasyon. May in-order na po si Commandant Isurena na investigation on the matter. Tingnan po natin kung ano pa yung further details na investigation. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna.